Ngayong umaga, mga kasama natin, hingan lang natin ng konting reaksyon itong si RJ Javellana, ang presidente ng United Filipino Consumers and Commuters o UFCC. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nararamdaman nitong consumer sector sa mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin at kung bakit lumalakas din ang panawagan ng publiko laban sa katiwalian sa gobyerno. Magandang umaga, RJ. Magandang umaga po sa DCRH. Ayan. At maraming salamat po sa inyong pag-anyaya, Miss Cruz. Okay, Pam. Okay, sir, mabilis namang nahingan ko kayo, sir, RJ, ng reaksyon. Una sa lahat, kung alam ko naman, syempre kayo lagi nakaantabi sa mga ganitong uri ng survey kasi syempre kasabay pa rin ang pagbilis ng inflation. Ito pa rin pangunahing alalahanin ng mga Pilipino. Ibig sabihin ba nito, RJ, kahit anong paliwanag pa ng gobyerno tungkol sa inflation rate ay hindi pa rin talaga ramdam ng mga consumer yung sinasabing ang pagbuti ng ekonomiya? Anong masasabi niyo dito, RJ? Alam niyo po, yung binabanggit na pagbuti ng ekonomiya, kadalasan po nakasentro ang giya ng ating ekonomiya sa sinasabing mga economic policies na dapat na maintindihan ng bawat consumers, ng publiko kung bakit nagkakaroon po ng inflation. Halimbawa po, kung ang mga negosyo ay pananatiliin natin sa kontrol o kamay ng ilang kartel sa ekonomiya, halimbawa po kartel sa semento, kartel sa bigas, at marami pang bagay, ay mananatili po ang pagdikta sa halaga ng presyo ng iilang mga mamumuhunan nito o mga negosyante. Kaya mahalaga po yung usapin ng economic policies bago pa ito tumungo o nanganganak ng sinasabing mga pagsipa ng presyo ng mga bilihin, kagaya po ng mataas na singilin sa kuryente, mataas na singilin sa tubig, mataas na singilin sa ating mga krudo, mga pagkain at gamit pang konstruksyon, So yan lahat ng yan ay nagtutulak yan ng paggalaw ng ating inflasyon, dahil kapag yan ay nagkasabay-sabay, lalong-lalo ngayon papasok po ang Pasko. Yes. Inaasahan natin na may mga sektor ng ating lipunan na sasamantala sa pagkakataon ng Pasko at sabihin na rin natin hanggang bagong taon, yan yung pagtataas o pagbabago ng halaga ng presyo. Pero ano yung dinudulot nito sa ordinaryong pamilya? Kahit wag na natin munang pag-usapan pa yung malalang usapin ng korupsyon. Okay. Dahil yung korupsyon po ay tulad ng control sa tinatawag natin ng mga presyo ng bilihin, perennial din po yan. Okay. Kaya ito sinasabi ng Pulse Asia, hindi ho katakataka ito na ganito ang maging resulta ng kanilang inilabas na survey. Lalong-lalo na sinabi nila ang number 1 sa listahan yung number 1 po ang inflation. Ng inflation. Dahil umabot po yan sa overall 54%. Just imagine, napakataas po, 54% yung inilabas na Pulse Asia doon sa most urgent national concern ng ordinaryong consumer, ng ordinaryong publiko, yung inflation. Kasi nga, kapag tinignan mo ang sweldo ng mga manggagawa, halos kalati lang doon sa sinasabing living wage. Yung 1,200 pesos na dapat na living wage, halos kalahati lang po yung real wage na nakuha niya. Yung 600 plus for Metro Manila or National Capital Region, pero lumagpas ka ng Las Piñas, lumagpas ka ng boundary ng Caloocan, Bulacan na po, iba na po yung halaga ng sweldo. Doon pa lang nag-shrink na. Siguro mga less than 80 pesos ang ibinaba kumpara dun sa sweldo ng National Capital Region na kulang na. Dahil malayo nga siya dun sa 1,200 para makabuhay ng isang pamilya, para meron siyang
panggastos sa mahal na singil sa kuryente, panggastos sa gamot at iba pa, ano? Yun yung living wage. So, ano ang mga batas na nagtutulak ng inflasyon? Halimbawa po, yung sinasabing oil deregulation law. Deregulated po ang oil industry natin. Siyempre, kung sino yung may control ng mga negosyo sa langis, sila makakapagdikta ng presyo sa merkado. Paano kung nag-uusap-usap lang sila? Ano po? Paano na ang consumer? Paano na ang mga motorista natin? Paano na yung mga pabrika na kailangan po ng nitong tinatawag na supply ng langis? Ano? Kung mahal ang presyo ng langis dahil sa oil deregulation law, ipapasa lang ito ng mga mamumuhunan o yung tinatawag nating mga kapitalista sa mga bibili ng mga produktong ito. So ang end product niyan, tatangkiligin niya ng mga consumers, whether they like it or not, kung ano ang presyo na itinadhana nila, ay doon po mangyayari yung presyo na ito. Doon din papasok. Opo, oo. Opo. Napakaikli na ng ating oras. Pero itatanong ko din ito, Ka-RJ, kasi medyo late ka na namin natawagan. Medyo parang ang sama lang ng panahon ngayon. Opo. Kaya tinutukan ng DZRH ang Bagyong Ramil. Pero matanong ko na din, Ka-RJ, isa kasi sa mga nagpapabilis ng inflation, may mga nabanggit ka kanina, pero ito kasing sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kung magbabawas man, sobrang katiting, at kung may bawas man, may yung hindi naman bawas lahat, mayroong dagdag bawas sa kerosene, diesel, tapos saka lang bababa sa gasolina. Kayo po ba sa UFCC, paano ninyo nakikita ang epekto nito? Lalo na po syempre sa mga commuter at motorista na araw-araw nakadepende sa presyo ng crudo po, Ka-RJ. Opo. Bukod po sa oil deregulation law, malaki po ang bagay na tinatawag na Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Maalala nyo, si Secretary Dominguez dati, tinulak niya yan. Ano po, yung pagkakaroon ng taxes, no, doon sa petrolyo na 9 pesos, additional 6 pesos, and 3 pesos. Tanggalin po natin yung excise tax na yan, malaking bagay po yan sa pagbaba ng presyo ng mga crudo, ng diesel, no, ng gasolina, no. Hindi po yung nagdadagdag tayo lagi ng taripa. Dahil tulad sa semento, merong panukalangan na 14 pesos, no, na taripa, na ang tatamaan yan ay siyempre hindi naman po yung mamumuhunan, ang tatamaan yan ay yung mga consumers. Kaya mabuti na lang hinihabol natin yung issue na yan para huwag gumalaw yung mga presyo ng pangkonstruksyon. So, yun po yung konkretong aksyon na pwede nating mag-engage po dapat ang mga tao sa Department of Trade and Industry, sa Energy Regulatory Commission, dito po sa MWSS pagdating sa tubig, ano po, dito sa DOTR, marami po ang mga issues and concerns na pwede naman pong mapigilan yung sinasabi nating inflation. Pero again, kailangan po ng mga batas na magpapaluwag ng sinturon ni Juan at ni Maria, kasabay nitong malalang mga usapin ng korupsyon na bumabalot sa atin, kaya medyo galit ang taong bayan. At paano natin talaga mariresolve itong inflation. So hindi po pwedeng piecemeal. Kinakailangan medyo radical action or real change yung gawin ng mga nasa posisyon para maramdaman nila na bababa ang presyo. Lalong-lalo na ngayon na magpapasko. Ano po? Para matulungan nila ang mga Pilipino na magkaroon ng isang nakangiting Pasko at nakangiting bagong taon, hindi yung mataas ang presyo. Oo, tama naman, Ka-RJ. Pero sobrang bilis ng ating oras. Kaya, Ka-RJ, maanggap kitang bibitawan. Pero syempre, hinga na lang ko muna kita ng maikiling mensahe. Kasi para sa mga katulad ninyo, katulad natin, na commuters at saka consumer, anong inyong masasabi sa mga kapwa natin, consumer at commuter? Alam niyo po, importante, sa ngayon, napakainit. Ano po, una, naisip ng mga tao, dapat wakasan talaga ang korupsyon in all levels. Yes. Barangay hanggang papunta ng palasyo ng Malacanang. Ano po? Kahit po yung korupsyon sa mga private companies, meron po yan. Ano po? Dapat din yung tinatawag nating mga political dynasties. Ano? Dahil yan ay nakasasama rin dahil sila-sila lamang yung konsentrasyon ng pera, no? Yung konsentrasyon ng mga
proyekto ay napupunta lamang dito sa mga dinastiya na ito, no? At syempre, kinakailangan magkaroon tayo ng isang gobyerno na nananagot sa mamamayan. Ibig sabihin, meron siya talagang tunay na accountability. Hindi pwede na yung ICI ay itatago nila yung hearing sa publiko. Nagkakaroon ito ng ibang signal o ibang impresyon. Bakit niya itatago yung mga pagdinig? Ba't hindi niyo buksan? Total, pera na ito ng taong bayan, no? So, kaban ng bayan ng usapin dyan, at kapos nga si Juan at Maria na consumer at commuters sa pondo, kaya kinakailangan very transparent. Yan po yung mga ilan sa mga kagyat, no? Pero yung mga pangmatagalan, again, ulitin ko, kinakailangan po yung mga major economic policies natin magkaroon po ng pagbabago tulad ng deregulation, liberalization ng ekonomiya, yan yung mga dapat na ma-address para makakawala tayo dito sa tinatawag na patuloy na inflation. Konting galaw ng international market, apektado tayo. Nagkaroon ng giyera sa ibang bansa, apektado tayo. Nagkaroon ng problema rito sa korupsyon, apektado tayo. So paano natin palalakasin ang ating ekonomiya? Yan po ay dapat sabay-sabay na ginagawa. Batas na pro-consumer o batas na Filipino, hindi lang yung para sa mga oligarko o mga malalaking mga negosyante tulad ng kartel. Alright, maraming salamat po ka-RJ. Bagamat maikli ang ating naging panayam ay totoong malaman naman po para sa ating mga kababayan. Again, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Magandang umaga ka-RJ. Mabuhay po ang DCRH. Maraming pong salamat. At iyan po si Rodolfo Ka-RJ Javellana Jr., ang presidente ng United Filipino Consumers and Commuters o UFCC.